Na-unmute ka kasi. Wala ma.
Wala pa ba? Yala. $27. 25 pa rin ng ano? Per box? Good morning po, Sir Dennis.
Good morning, Sir Dennis. Good morning. Hello po, Sir Dennis. Good morning, sir. Good morning. Okay na po, sir. Pwede na po tayo mag-start.
Ano to? Hello tuloy. Ano? Naka-on ba ito? Good morning mga scholars. Hello? Hello? Morning Wala. po. Good morning. Wait lang natin yung trainer natin, ha? Yes po. Galing nyo maaga pala kayo. I-orient kayo ni Remart Mamyar galing sa mga requirements. Tapos magbubuo tayo ng group chat sa grupo nyo, ha? Hmm? Voted po. Okay po, ma'am. Okay. Okay po. Antay-antay tayo muna saglit kasi yung trainer natin galing sa baha. Nasa lanta ng bagyo. Sir Dennis! Wala pa rin? Sige na, magsalita ka muna. Morning, ma'am. Na sir mag-start orientation muna sa ano. Ang tawag doon sa scholarship nila sir TWSP ha. Training for Work Scholarship Program, 34 days. Kailangan yung mga attendance, laging may attendance sa araw-araw pag online. Yes, ma'am. Tapos i-remark na lang mamaya mag-continuous kung ano pa yung makulang. Magbuo kayo sir ng group chat natin, hana? Sige po. Sir, saan yung camera mo? Gusto namin makita yung pagwapuhan mo eh. Sir. Kailangan makita ng mga estudyante para makilala ka. Yeah. Ano ba yung Yun! Yun yung ating trainer, si Sir Dennis Lapitan. Plakpakan si Sir. Oh, di ba? Good morning po sa lahat. Long hair. Sir, okay sir, start ka na sir para sa orientation mo. Ma'am? Good morning sa lahat. Bali ako po si Dennis Yapitan, ang instructor ninyo sa ang natin is MONC2. So nasa Google Classroom muna tayo through online. Doon sa natin sa classroom, andyan na lahat yung natin pag-aaralan. Bali, bubuo tayo ng group chat. Sabi ni Ma'am Annabel, so kailangan ko rin yung mga ninyo yung tawag nito. Messenger account. Yes ma'am. Yung account ninyo sa para makapagbuo tayo ng GC natin para dito sa klase natin. Sir Mart, ilang days po tong natin, yung online, through online natin? Hindi sa online. Sir, 3 to 4 weeks daw po ang ating online po, sir. Mga 3 weeks po para ma-comply po nila lahat ng ng mga kailangan nilang i-comply sa Google Classroom natin. Ilang sir? 3 weeks po. 3 weeks to online.
The remaining, yun ang actual natin. Tapos yung remaining po sir, yun po yung actual po natin po. Okay. Thank you, sir. Sir, ikaw na lang muna continue dun sa natin. Okay, sige po. Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Raymart Minor, ang technical service po dito sa ating training center. Pangalan po ng ating training center ay Diversified Corporation. So nagbigay po ako ng link sa ating chat, pakitingnan na lang po. Para po makapag-fill out po sila bago po matapos ito pong ating Zoom meeting ngayon, para po nagsisilbing attendance po ninyo ito ngayong araw. Bali may nag-response po kanina dito, nakalagay sa kanyang yung description ng kanyang Facebook account, profile picture, may nakalagay po no picture, tapos yung isa simple. Paki-specific pa po kasi may hirapan po kaming hanapin ang inyo pong Facebook account po kapag ganito lang po ang description po na binigay ninyo. Bali, pwede po ninyong ma-edit, para edit na lang po ulit yung sino po yung nag-response po na yon. Okay, tapos gaya po ng sinabi po ni Sir Dennis kanina, ang ating gagamitin pong ang ating pong gagamiting LMS or yung ating learning management system ay ang ating Google Classroom. So, dito po sa ating attendance na pinill-outan ninyo, nang hingi po kami doon ng email address. Dito po kami sa email address po na yon na binigay po ninyo doon po kami mag-i-invite po sa inyo. So make sure po ninyo na ang email address na binigay po ninyo ay ang email address po na nakalagin po sa devices po na gagamitin po ninyo sa ating entire training program po. Tapos, sandali lang po Paano po ba makapasok paano po ba maka-access sa ating Google Classroom? I-share screen ko lang po Okay, nakikita na po ba ng lahat? Hello po. Yes po. Yes po. Yes po. Okay. Bali sa ating Google Classroom po, para po maka-access lahat, para po sa mga sa mga computer user. Okay, ita-type in nyo lang po dito Google. Dalawang way po tayo para po makapasok po sa ating sa inyo pong Google Classroom. Nakikita nyo po ba dito yung siyam na squares na magkakatabi dito sa bandang kanan sa itaas? Nakikita po ba ninyo? Kung nasaan po yung aking computer arrow? Nakikita po? Yes po. Okay, i-click nyo lang po siya sa Google App. I-scroll down nyo lang po ito, makikita na po ninyo yung Google Classroom. I-click nyo lang po siya. Okay. Para sa mga beginner, ito pong plus sign, ito pong create or join a class na nakalagay. I-click nyo lang po ito. Join class. Tapos yung code po na ibibigay po namin sa inyo, ilalagay po ninyo dito para po maka-access kayo sa ating Google Classroom. Ngayon, kung halimbawa man po na kayo ay nasa Google Classroom na natin, ito po ang itsura ng ating Google Classroom. Lagi po kayong pupunta dito po sa ating classwork. Dito po sa ating classwork, nandito po lahat ang inyo pong mga babasahin, ang inyo pong mga quizzes, ang inyo pong mga gagawin para po sa ating entire online program. Ang pinakauna po sa lahat, huwag po ninyong kalimutan, ito pong ating self-introduction. Kailangan po self-introduction po muna kayo bago po tayo pumunta sa iba pa po ninyong mga
program. So isa-isa lang po siya, hindi po tayo pwedeng lumaktaw-laktaw. So nakasort po siya kung ano po yung pagkakasorting niya, yun po yung gagawin po ninyo, yun po yung inyo pong babasahin. So wag po ninyo sa unang araw din po, mamaya po pagka naka-access na po kayo sa ating Google Classroom, ang una po ninyong gagawin is ito pong self-introduction. After po nun is ito pong practicing COVID-19 preventive measures. So makikita po ninyo sa ating Google Classroom yun mamaya. I-click nyo lang po itong link na nakalagay po doon sa loob ng ating material na may pamagat na practicing COVID-19 preventive measures. Pagka-click po nun, mare-redirect po kayo sa sa TESDA online program or yung TOP na tinatawag natin. After po nun, hanapin po ninyo itong practicing COVID-19 preventive measures sa ibaba. Yung meron pong 3 dot na may connecting. Yun po ang i-click po ninyo. Pagka-click po ninyo, tatanungin po ni TESDA online program kung kayo po ba ay meron ng account or kung kayo po ba ay first timer. So kung halimbawang wala pa po kayong account dito sa ating TESDA online program, scroll down nyo lang po siya sa baba, hanapin po ninyo ang create new account para po makagawa po kayo ng bagong account. So pagka-click po ninyo ng create new account, tatanungin po kayo ni TOP kung ano po ang gusto po ninyong username. Pwede pong pangalan po ninyo, so nasa sa inyo po yun. Bibigyan po kayo ng password. Ang email address po na ilalagay po ninyo dito is same pa rin po sa email address po na binigay po ninyo sa amin. Dalawang ulit po kayong maglalagay ng email address to make sure po na tama po ba ang inyong pagkakatype. Patutan nyo lang po lahat siya. Address, nandito din. Dito sa learners, trainee, student, client, classification, mamimili lang po kayo dito. Tapos, ito sa tanong na are you enrolling because COVID-19? Click po yung yes. Okay. Tapos, are you a current beneficiary of TESDA scholarship? Ang ilalagay po ninyo, yes, I am TWSP scholar. Ulitin ko po, yes, I am TWSP scholar. So, i-click nyo lang po itong I am not a robot after po ninyo makomply lahat po ng tanong ni TOP. Tsaka po ninyo i-click si create my new account. Pagka na-click nyo po si create my new account, magkakaroon po ng email sa inyo pong email address para po i-confirm po ang inyo pong TOP account. Hanapin ko lang po sa inyo yung hindi na kami. Sino po yung hindi nakamute? Off mic po, di marinig ng maayos. Okay na po. Meron kasing hindi nakamute eh. Okay, okay na. After po ninyo ma-confirm sa email address po ninyo, si TESDA po magpapadala po sa email address po ninyo after po ninyo ma-click itong create new account. So magla-login na po kayo. So ganun din po, same procedure din po after pong ma-confirm po ni TOP ang inyong email address. So pupunta ulit po kayo sa ating LMS or yung tinatawag natin na Google Classroom. I-click nyo po ulit yung practicing COVID-19 preventive measure in the workplace. Tapos i-click nyo po ulit itong link na nakalagay po doon sa ating material.
Tapos mare-redirect kayo ulit dito. Dahil kayo nga po ay na-confirm na at nakapag-create na po ng inyong account, itatype inyo po dito ang username po na inyo pong inilagay doon sa yung ipinasok nyo po sa TOP, pati rin po ang password ng inyong inilagay. So pagka-login, papasok po kayo sa loob. So ganito po ang magiging itsura niya. So sa cellphone, medyo iba din po siya, pero yung pagka-sorting po, may announcement, itong practicing COVID-19 at summative assessment, pare-pareho din po siya. After po nun, i-click po ninyo itong practicing COVID-19. Ito pong may H5P bago yung practicing COVID-19 preventive measures in the workplace. Pagka-tap or click po ninyo doon, ito po yung module na inyo pong papakinggan. Make sure po na ito pong button po na ito ay naka-on, yung inyo pong speaker, para po marinig po ninyo ang sinasabi po ng ating practicing COVID-19 module. So, i-click nyo lang po yung next. Ayun, i-click nyo lang po yung next hanggang sa matapos po ninyo. Ngayon, pag natapos nyo po siya, pupunta na po kayo sa inyo pong summative assessment. Sa summative assessment, babasahin nyo po lahat ng tanong. Attempt quiz, i-click nyo po yung attempt quiz. Babasahin nyo po lahat ng tanong, sasagutan nyo po lahat ng mga tanong hanggang sa matapos po ninyo. Kailangan po maka 80% po kayo ng tamang sagot. Hanggang 3 attempts po siya bago po kayo makakuha ng Certificate of Completion. Ito po ang itsura po ng inyo pong magiging certificate sa COVID-19. Ayan. Ito po, ida-download po ninyo, pagkatapos i-email po ninyo sa email address po namin. Ipapakita ko po sa inyo ang email address po namin. Paki-screenshot na lang po sa inyo pong mga cellphone, ma. Hello po, may mga tanong pa po ba sa ating LMS po? So far, wala pa naman po. Hello po. Hello po. Sir, pakiulit nga po ng email address. Okay. Ita-type in ko na lang po dito sa sa ating chat box para po ma-copy paste po ninyo. Nakapag-attendance na po ba ang iba? Kasi ayon po dito 17 responses pa lang po ang nakakapag-attendance. Hello po. Nagsasalita po si Miss Mylene Suralvo kanina, medyo nagcha-choppy po. Okay, para naman po sa mga cellphone users,
ng ating Google Class sa mga cellphone users po dyan, i-make sure po ninyo na naka-download po kayo ng Google Classroom. Hanapin nyo lang po sa Google Play Store or sa Apple Store or kung ano man pong store ang required ng inyong cellphone. Makikita nyo lang po doon, i-search nyo lang po doon ang Google Classroom. Madali lang po siya ma-access kumpara po dito sa sa computer. So kung halimbawa man po na hindi po makita, dali lang po i-share screen ko ulit ang Google Classroom natin. Nakikita na po ba yung share screen? Yes po. Okay. Kung halimbawa na hindi po makita dito sa corner na ito ang Google Classroom natin, pwede nyo pong i-type in po dito sa search engine po ng Google Classroom. Mare-redirect po kayo ulit doon. So sa mga computer user po, dalawang option po kung paano po kayo makaka-access sa ating Google Classroom. Hindi ko po masyado marinig, sir. Hello po. Hello po. Hindi ko po masyado marinig, sir. Okay na po. Ano po yung hindi po nila kanina masyadong narinig po? Yung umpisa po kanina, yung ano lang po, yung sa may parang ipipirmahan ka doon sa parang form. Sa fill out po ng ating form. Yung, opo, yun lang po. Okay Yung may po. pipilapan ka lang po. Okay, dito po sa sa practicing COVID-19 na form po ba, sir? Opo. Okay. Okay, ulitin natin ha. Pagka halimbawang nakapasok na po kayo sa ating Google Classroom, kiklik po ninyo itong practicing COVID-19, itong link. Ayan, dito po sa create new account. Tatanungin po ni TESDA online program ang inyo pong desired na username at ang inyo pong desired na password, ang inyo pong email address. Kailangan din po same email address po na binigay po ninyo sa amin at ang email address po na naka-login sa inyong mga devices na gagamitin po sa ating online training program. Paki-comply na lang din po ng iba pang mga tanong ni TESDA online program or TOP, mga personal information po ninyo. Okay. Dito sa ibaba po, are you enrolling because of COVID-19? Pakiclick po yung yes. Tapos, are you a current beneficiary of a TESDA scholarship? Pakiclick po yung yes, I am a TWSP scholar. Uulitin ko po, ang inyo pong pipiliin dito ay yes, I am a TWSP scholar. Tapos, ikiklik nyo po si I am not a robot. I-click nyo po si create my new account. Pagka-click po ninyo sa create my new account, magpapadala po si TESDA sa inyo pong email address na inilagay po dito. So, antayin po ninyo yung ipapadala ni TESDA dito sa email address na nilagay po ninyo. Uulitin ko po, i-make sure po ninyo na ang email address na nakalagin sa mga devices or cellphone or computer na gagamitin po ninyo, ayun din po ang ilalagay po ninyo dito para po ma-notify po kayo kaagad kasi seconds lang po supposedly ang magiging niya para po mapadala sa inyo ni TESDA. So pagka na-confirm na po ng email address ninyo, sa padala po ni TESDA na nakalagay po doon ng instruction kung paano po mag-confirm. Ngayon kung na-confirm na po ang email address po ninyo, babalik po kayo ulit po dito sa ating LMS or yung Google Classroom. I-click po ninyo ulit itong link na nasa loob. Tapos i-click po ninyo
ay ang practicing COVID-19 ulit. So same procedure, pero ang gagawin na po ninyo is magla-login na po kayo. Kung halimbawang naka-create na po kayo. Pag naka-login na po kayo, mare-redirect na po kayo sa loob ng inyo pong module. So ito na po yung itsura ng ating kukuhanin po ng inyo pong kukuhaning practicing COVID-19 preventive measures in the workplace na certificate. So ang kiklik po ninyo, unang-unang ikiklik po ninyo is ito pong practicing COVID-19 preventive measures in the workplace sa tapat po ng H5P, yung may kulay itim po. Ito. Pagka-click po ninyo, may lalabas po na video audio module po ni TESDA. Okay. I-click nyo lang po ito or next hanggang sa matapos po. Next. I-click nyo lang po yung next hanggang sa matapos po ninyo. Ngayon, pag halimbawang natapos na po ninyo, i-click po ninyo itong summative assessment. Sa summative assessment po, i-click po ninyo yung attempt quiz dahil nakapag-attempt na ako kanina. Hanggang 3 attempt lang po ang ating TESDA online ang summative exam po ng practicing COVID-19 preventive measures. So, ang mga tanong po dito is nasa shuffle. Ang mga choices din po, yung mga multiple choices din po is nasa shuffle. So, pagkasagot po ninyo, next page hanggang sa matapos po ninyo dito sa ika-23. So, finish attempt. Pag finish attempt, submit all finish. Submit all and finish. Pagka na-submit nyo po siya, i-click po ninyo itong Certificate of Completion. Tapos, i-click po ninyo ang Get Your Certificate para po makuha po ninyo itong inyong certificate. So, ito pong inyong certificate, ida-download po ninyo para po may soft copy din po kayo sa inyong pong cellphone. At para po ma-send din po ninyo sa aming email address. Ang aming email address, inilagay ko na po sa chat box natin kanina. Uulitin ko po ulit ang paglagay sa chat box po para po hindi siya mawala. So after po nun, pwede na po kayong magpatuloy sa mga ibibigay po ni Sir Dennis Lapitan, yung inyo pong trainer, na mga lessons. So sa loob po ng lessons po na yan, nandito po is yung mga babasahin po ninyo. Ito po ay downloadable din po ito. Ito pong mga learning material na babasahin po ninyo. Paano po ba ito ma-download? I assume meron na pong mga Google Drive ang inyo pong mga cellphones sa mga cellphone users. Hahanapin nyo lang po yung 3 dot. Ganon din po sa cellphone, may 3 dot din po akong nakita doon. I-click lang po ninyo yung open in a new window. Ito po. Ang itsura po ng download button ay ito po, yung may arrow pababa. Yun po ang logo po ng download. Yun po ang lagi po ninyong hahanapin para po ma-download po ninyo ang learning material na maaari po ninyong mabasa kahit wala po kayong internet. Ang tawag po doon ay synchronous. Dito rin po ipopost ng inyong trainer ang mga quizzes na kailangan po ninyong ma-comply mula basic competencies hanggang sa core competencies po. Basic, common, at core competencies. Lahat po ito ay ituturo po ng inyong trainer. Tapos, bago po kayo pumunta sa basic competencies, mamaya din po, magpe-pretest din po kayo. 3 po ang inyong pong magiging task mamaya. Ang self-introduction, practicing COVID-19, at ang pretest bago po kayo makapunta sa basic competencies. Sa mga nagtatanong ng code,
mag-i-invite po kami sa inyong mga email address na ibinigay po, na inilagay po ninyo sa attendance na fill outan po ninyo kanina. Hello. Ayun, nakikita po ba yung ano, yung share screen ko po na may nakalagay na institutional orientation attendance? Yes. Hello po. Hello po. Yes po. Nakikita po. Yes, sir. Okay. So nakikita po ninyo 24 responses. Supposedly 25 po ito kasi 25 po dapat kayo. So may isa pa po na hindi pa nakakapag-fill out nito. Okay. Dito rin po kami babase dito sa nakalagay po na ito, sa nilagay po ninyo dito. Ang itsura po ng inyo pong Facebook Messenger account. So, yun po. Si Simple, hindi pa pinabago ni Simple. Para po makagawa po tayo ng tawag dito ng ating group chat mamaya. Okay. Yung mga email address po ba na ito na binigay po ninyo, make sure po ninyo na ito pong mga email address na ito ay ang inyo pong mga email address na nakalagin sa mga devices po ninyo. Dahil dito po kami mamaya magpapadala ng invitation para po sa inyo pong Google Classroom. At dito rin po kami magpapadala po ng iba po ninyong mga kailangan po sa mga email address na nilagay ninyo. Tapos, make sure po ninyo na ang inyo pong email address is nakapangalan. Na maayos po yung pangalan. My first name, middle initial, at saka last name. Yung ano po yung normal na ano po na format. Siyempre first name kailangan yung unang letra doon malaking titik. Okay, may tanong pa po ba sa ating LMS? Hello po, may tanong pa po ba sa ating LMS? Sir, may tanong. Hello, rinig po ba? Sir? Yes po, naririnig po. Ano pong pangalan nila? Si Aris po pala ito. Aris Okay Domingo po. Ano pong tanong nila? Sir, tanong ko lang kung gaano katagal po. How long po pala yung yung class per day? Ang kabuuan po nito ay 268 hours or 34 days po siya. Then sa per day po, Sa per day po, magkakaroon po kayo ng attendance na katulad po nito, araw-araw po namin siyang ipapaskill. Wait. Wait sir, I lang po, mean, i-share ano po, screen ko pala. Kailangan po sa attendance po ninyo, kayo po ay makapag-login ng alas 8 ng umaga at makapag-log out ng alas 5 ng gabi. Ang inyo ay alas 5 ng hapon. Ang inyong training may tinatawag po tayo na synchronous at asynchronous. Ang synchronous, ito po yung online learning, yung naka-video conferencing po kayo gamit ang Zoom at Google Meet. Tapos, ang asynchronous, ito po yung pagbabasa po ng inyong module. So, habang kayo po ay hindi po nag-video conferencing together with your trainer, nagbabasa po kayo ng module so po, na nakalagay po dito sa inyo pong Google Classroom. So, araw-araw magkakaroon po tayo ng daily attendance. Mag-a-appear po ito sa inyo pong LMS. May tanong po dito na nakalagay, click the login below. Meron pong bilog dito na i-click po ninyo para po maka-turn in kayo. Para po alam po namin na katulad nito, ito sa araw na ito, may 16 na nakapasok, siyam yung absent. Nakikita po namin agad kung sino po yung araw-araw na pumapasok po sa ating Google Classroom.
dito po sa daily attendance. Itong daily attendance po natin ito ay magno-notify din po sa inyong mga email address. Ganon din po yung iba pa pong mga learning material na ipopost in the future ng atin pong trainer na si Sir Dennis Lapitan. Mag-notify din po sa inyo pong mga email address. So, after po ninyo maka-login, babalik po kayo. Ito yung sample ng logout. Ang itsura po niyan is ganito po. Magbibigay din po kayo ng email address. Bibigay po ninyo ang inyong pong kumpletong pangalan. Ilalagay po ninyo ang date ngayong araw. Ang paglalagay po ng date, ang format po ng date is MMDDYYYY. Okay, halimbawa, November 20, 2020. Apat po kailangan dito na ano yung year. Tapos sa logout time, ilalagay po ninyo kung anong oras po kayo nag-login. Halimbawa, alas 8 ng umaga, 8 a.m. or p.m. Be honest po kayo sa sa ating time dahil meron din pong timestamp si Google po kung anong oras po ba talaga kayo nag-login na dapat po ay magkatugma po sa inilagay po ninyo dito. So tuwing umaga, tuwing alas 8 ng umaga, antayin po ninyong mag-email sa mga email address po ninyo or pumunta po kayo sa ating Google Classroom para po makapag-attendance. Sa hapon, bago po matapos ang araw, alas 5 ng hapon, kayo po ay babalik ulit sa inyong pong daily attendance para naman po ulit mag-log out. So doon po namin nalalaman kung kayo po ay pumapasok po araw-araw sa ating Google Classroom. Maintain po natin ang inyo pong attendance dahil kung narinig po ninyo sa training induction program ni Sir Mark Louis B. Pascua na 3 absences lang po. After po ng 3 absences, considered as drop na po ang isang trainee. So maintain po ninyo ang inyo pong much better po sana kung 100% po kayong lahat is nakapag-attendance at nakakapasok po sa ating Google Classroom, nakakapag-training synchronously and asynchronously. So kung halimbawa may video conferencing, sana ganito din po kaagap ang lahat hanggang sa matapos po ang ating pong training program. May nagtatanong kanina, nawala. Hello? May nagsasalita po kanina eh. John Paul Caracas, sir. Yes po. Sir, paano po pag late lang or mahina yung internet nila? Absent pa rin po ba yun? Opo, consider po siya dahil nga po flexible tayo. Sa flexible po natin, pwede kung anong oras po kayo pero sa umaga po, 8 to 9 po. Kailangan po makapag-login po kayo sa umaga ng 8 to 9. Halimbawa, kung halimbawa man po na naka-login kayo sa attendance ng 8:30, kailangan naman po sa logout po ninyo ang ilalagay po ninyo is 5:30. Ganun po. Okay, sir. Thank you. Habang nagvi-video conferencing po kayo, i-maintain po ninyo ang netiquette. Yun po yung pinakita ko kanina. Paki-mute po ang lahat ng inyo pong mga audio. Tapos sa mga mag-o-open po ng mga camera, wala pong nakahiga. Okay, magsuot po ng proper attire dahil mag-i-screenshot araw-araw po at naka-record po ang ating video conferencing sa bawat video conferencing po ninyo at ito po ay ipapasa po namin sa TESDA. So, may tanong pa po ba? Kung halimbawa magtatanong po sa susunod po,
mag-raise hand po muna bago po ano. Kasi naka-mute all po kayo, so para po ma-ask to unmute kayo is mag-raise hand po muna kayo para po malaman natin. Sige po, si Mr. Angelo Ruiz po. Angelo Ruiz po muna. Hello po. Okay. Si Emily Abitan po. Sir, yung ano po, yung pasok po ba natin is Monday to Friday lang po ba o Monday to Saturday? Hello po. Monday to Saturday po ang pasok natin sa Google Classroom po. Okay po. Thank you po. Okay po. Si Mr. Angelo Ruiz, nag-raise hand po siya. Sir, Yes po, Sir Archie. tanong lang po kung Si Angelo Ruiz, sino po ba nakasalita? si Angelo po. Okay. Sir, tanong lang po sa mga cellphone user, paano po yung mga pinakita niyong ano, paano po mabubuksan sa Google? Okay, sandali lang, i-share screen ko lang. Join lang ako gamit ang cellphone para po natin sa inyo maipakita. Okay po, Sandali lang po Ito, si Angelo Ruiz. Ayun, narinig po ninyo si Ma'am Annabel po. Kung halimbawa na magre-raise hand po at magtatanong po para po makilala po namin kayo, paki-open po ng camera. Sandali lang po pine-prepare ko lang po yung para sa mga cellphone user para po makita ninyo. Hello. Mamaya po bago po matapos ang ating i-turn on po ninyo ang inyo pong mga camera po mamaya po dahil magkakaroon po tayo ng picture taking. Mamaya po magbibigay po kami ng signal po sa inyo mamaya kung nais sa mga sa mga bago po kayo mag-open ng camera. Kung may Google Classroom. Kung may Google Classroom, si Ms. Remedios Gala, nagtatanong siya ito. Kung may Google Classroom po ba, hindi na kami gagamit ng Zoom? Okay, si Google Classroom at si Zoom is parehong kailangan po natin sa ating training program. So, pareho po ninyong kailangan Google Classroom at si Zoom. So, sa inyo pong video conferencing, si Zoom kailangan. So, para po ma-record po ang inyo pong mga ginagawa po is at saka nalalaman po namin na kayo po ay pumapasok araw-araw, doon po kailangan natin si Google Classroom. At si Google Classroom, siya po ang ating learning management system. Nasa Google Classroom din po ang lahat po ng mga modules na inyo pong babasahin na para po sa inyo pong learning program. So, pareho po natin kailangan si Zoom at saka si Google Classroom. So, make sure po natin na si Zoom at si Google Classroom ay nasa inyo pong mga devices. Ilang araw po sa isang linggo po gagamit ng Zoom, Mr. Ruel Manggi? Depende po sa inyo pong trainer. Kung halimbawa po si trainer ngayong linggong to, meron siyang i-discuss sa inyo synchronously or yung kailangan niya ng video conferencing, ayun po magkakaroon po tayo ng Zoom meeting or Google Meet. So, either po Zoom meeting or Google Meet ang ating gagamitin sa pag-video conferencing. So,
So sa mga bagay naman po na hindi kailangan po ni trainer i-discuss na makikita po natin doon sa Google Classroom. So sa tanong po ni Sir na ilang araw sa isang linggo po gagamit ng Zoom, it depends po sa trainer po ninyo kung ilang araw po kayo gagamit ng Zoom sa isang linggo. Okay. Sir, paano po sa mga cellphone user about doon sa pinakita nyo kanina, paano namin mabubuksan yon? Sandali lang po, isa-share screen ko lang po sa cellphone po kung paano naman po. Archie Dakel, yes po. 8 to 5 din po. Ay, no, sorry. Sorry, Archie Dakel, sa face-to-face class po ba, ano po yung oras ng class? Depende din po sa trainer po ninyo. I-schedule po kayo ni trainer kung sino yung ganito sa umaga, kung sino sa ganitong sa hapon, or kung sino sa ganitong araw maghapon. So depende din po sa trainer po ninyo yung scheduling po ninyo sa ano po, sa face-to-face class po ninyo. Sir, linawin ko lang po, bali po 8 AM onwards until 9 AM po ba pwede mag-log in? Hindi po ba pwede mas maaga? Kasi naka-ano po, Miss Mary Maris Dolosa, naka-embedded po sa ating daily attendance na magso-show up, magpa-pop up po sa ating LMS ang attendance tuwing 8:00 ng umaga. So ang login, ang ano po niya, ang due ng login po natin is 9 AM. So bago po mag-9, make sure po natin na nakaano po kayo, nakapag-login. So sa hapon naman po, hanggang 7 PM po, hanggang 6 PM po ang due ng ating logout po. So sa tanong po ni Miss Maris Dolosa, hindi po pwede ang mas maaga. Talagang 8:00 lang po talaga. Okay. Screen. Oops. Okay, nakikita na po ba yung yung screen ng cellphone? Opo, sir. Okay. Katulad ng sinabi ko po kanina, kailangan po i-make sure po ninyo na ang inyo pong mga cellphone is naka-install na po kayo ng Google Classroom. So sa Google Classroom, i-click nyo lang po siya. So ito po, itong plus sign po sa bandang ibaba. Nakikita po ninyo yung plus sign sa bandang ibaba? Yes Yung may po. malaki na bibilog. I-click nyo lang po siya. So lalabas na po dyan, create class or join class. Dahil kayo po ay mga student, join class po kayo. Ay, ayaw. Ayun. Pagkaka-click nyo po ng join class, ilalagay po ninyo dito yung class code na ilalagay po namin sa email na ibibigay po namin through email. So, ilalagay nyo po dito yung class code po. So, kung halimbawa nakapasok na kayo, katulad nga po ng sinabi ko kanina, ito yung itsura ng ating LMS na puno. Oops, mali. SMAU NC1 yan. Ito, SMAU NC2. Ito po yung classwork. Nakikita po ba ninyo yung classwork sa bandang ibaba? Sa tabi ng stream, classwork, tapos people. Ito siya yung classwork. Andito po lahat ng mga... Yes po. Okay po. Andito po lahat ng mga learning materials po ninyo, mga babasahin po ninyo, at saka yung inyo pong mga modules na kailangan babasahin po ninyo. Halimbawa ito, lesson 1, 5 essentials of welding. I-click nyo lang po siya. Ayan. Babasahin nyo lang po. Nandiyan na po yung inyo pong babasahin na pwede po ninyong i-download. Paano po ba mag-download ng module? Ito po, yung sinasabi ko kanina, yung tabi niya, ito pong merong arrow na pataas. Ayan. Mare-redirect po kayo sa Google
Drive. So, pagka na-redirect na po kayo sa Google Drive, ito pong 3 dot sa itaas sa bandang kanan. Nakikita po ninyo yung tabi po nung ng may parang microscope ay Search. parang tawag din salamin na may papel. Searching, sir. Ito yung 3 tuldok. Hahanapin po ninyo sa ibaba itong download. Pwede na po siyang ma-download. Nada-download po ang inyong pong mga modules na pwede po ninyong basahin kahit wala po kayong internet. So sa mga nagtitipid po ng internet at wala po kayo, halimbawa wala po kayong video conferencing or halimbawa nakapag-login kayo, i-open niyo yung data ninyo sa mga data users, open po niyo yung data ninyo sa umaga. Tapos sasabihin ni Sir Dennis, basahin niyo yung ganito at magkakaroon tayo ng video conferencing. Nagkaroon kayo ng video conferencing. Binigyan kayo ni Sir Dennis ng babasahin po ninyo. Ipinost po niya doon sa ating Google Classroom. Ayun, para po ma-turn off po ninyo ang inyong data at mabasa po ninyo ang inyong learning material kahit na hindi po gumagana hindi nababawasan ng inyong data, pwede niyo po siyang i-download. Okay. Next, sa pag-a-attendance, ito yung kompleto kasi yung attendance. Nandito po, bago po yung basic competencies, na doon po yung ating plot ng attendance. So, araw-araw po, nandito po ang inyong pong magiging attendance. So, nasa question. Pupunta po kayo sa may question. Kasi iba ang itsura ng sa mga trainee. Dito po sa bago po mag-attendance login, meron po ditong nakalagay po na login button na may bilog po na doon po kayo magtatap bago po kayo pupunta po dito sa naka-attach po na daily attendance kung saan po kayo mag-login po. Isasubmit nyo po siya after po ninyo maka-login. So, pagka nakasubmit po yan, para kung halimbawa man po, may video conferencing po kayo kinabukasan. Okay. Sa response po na nakalagay, sa mga nakapag-respond na po kanina, nakita po ninyo kanina after po ninyo mag-submit, nakasulat, your response has been recorded. Doon din po mailalagay ang code para po sa Google Meet at saka sa Zoom, yung link para sa Zoom para po sa inyong video conferencing. So, bago po kayo, kung halimbawa na kayo po ay magkakaroon ng Zoom meeting or video conferencing, kailangan po ninyo mag-attendance po muna bago po ninyo makuha yung link or yung code bago po kayo makapasok sa ating video conferencing. So, kailangan po itong ating daily attendance araw-araw, tuwing umaga at saka hapon bago matapos ang araw. Okay, paano po yung practicing COVID-19 sa gamit ang cellphone? Dito marami pong nagtatanong kasi nung pilot namin sa practicing COVID-19. Itatap po ninyo si practicing COVID-19. Iba yung itsura, di po ba nakita ninyo? Iba po yung itsura nung link. Asan po yung link? Ito pong home all courses. Ito po yung itatap po ninyo. Ito po yung link na nakalagay po para po ma-redirect kayo sa TESDA online program. Itatap nyo lang po siya. Ayan. Nakikita na po ba kung nasaan na po tayo? Yes, sir. Okay. Ito po sa baba, practicing COVID-19 preventive measures in the workplace. Yung merong bilog, 3 bilog na magkakakonect. Itatap nyo po siya. Ayan. Ganyan po ang itsura. So, sa mga wala pa pong account ng TESDA online program, ina-assume ko na halos lahat po siguro is wala pa. So, i-scroll down nyo lang po siya para po makita po ninyo yung create new account. Itatap po ninyo yung create new account. Dito po,
dito nyo na po ibibigay ang desired po ninyong username na hinihingi ni TESDA online program. Username, ilalagay po ninyo. Pati yung desired na password po ninyo. Email address, kailangan uulitin ko po yung email address na binigay po ninyo sa amin. Yun din po ang email address na inyo pong gagamitin. Oops. Sa inyo pong gagamitin sa ating entire training program. So, first name, surname, at saka yung iba, yung iba pa po ninyong mga personal information. Okay. Asan na yung isa? Are you a current beneficiary of TESDA scholarship? Nakikita po ninyo, yung bago po yung mag-privacy disclaimer. Itatap po ninyo siya. Sure. Iba kasi ang itsura niya. So, yes, I am TWSP Scholar. Itatap nyo lang po iyon. So, after po ninyo, i-click po muna ninyo yung I am not a robot. Dito sa pag-click po ng I am not a robot, magkakaroon po dito ng ng mga tatanong si Google. May katulad ng halimbawa. Sir, lalagyan ng check yung I'm not a robot. Opo, lalagyan po ninyo ng check yung I am not a robot bago po kayo mag-create ng new account. Okay po. Halimbawa, nakapag-create na po kayo ng new account gamit ang inyo pong cellphone. Papasok sa email address na binigay po ninyo si TESDA. Dali lang po. Ayan. Dito sa pinakaunang message, dito dapat magpapadala si TESDA. So ano po ba ang itsura ng email ni TESDA? Wait, hindi ko na makita. Ito. TESDA division via home. Nakikita po ninyo? Yung pinakaitaas po. TESDA division via home. Ganyan po ang itsura ng email ni TESDA. Ayan. Hi, your new account has been requested at TESDA online program using your email address. Gaya po ng sinabi ko kanina, i-make sure po ninyo na ang email address na binigay po ninyo sa amin ay yun din po ang nakalagay po at nakalagin sa inyo pong mga devices na inyo pong gagamitin sa ating entire program. Dahil dito po sa email address po na yon, doon po magpapadala po ng iba pa po ninyong kailangan, katulad po nitong si TESDA program. So si TOP. To confirm your new account, please go to this website. Itatap nyo lang po ito. Okay. Registration has been confirmed. Okay. Babalik na po kayo doon sa ating LMS. Asan po ba ang ating LMS? Ayun. Ang ating LMS ay ang Google Classroom. So, kiklik nyo po ulit si Home All Courses. Login sa taas. Itatap nyo po si login sa itaas. Ilalagay nyo na po dito yung username po na nilagay po ninyo sa pagre-register po ninyo kanina. Kiklik po ninyo yung login. So, may tawag dito, meron pong tatanungin dyan si TOP, remember username. Pwede naman po ninyo mag-remember para po hindi ninyo makalimutan ang inyong password po. Okay, ito na po ang itsura ng TESDA online program gamit ang cellphone. Ayan. Gaya po ng sinabi ko kanina, ang inyo pong i-click or itatap is yung practicing COVID-19 preventive measures in the workplace, yung may H5P at kulay itim.
Itatap nyo lang po ito. Ayan. Ito na po ang itsura ng ating module. So, para po sa mga pwede po kayong mag-rotate ng inyong cellphone. Para po ayan, mai-full screen po siya. Ayan, full screen na natin siya. Itatap nyo lang po yung next, 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 hanggang sa matapos po ang ating module. Pero wag naman po yung next, 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 next kayo ng next, next, next dahil nagsasalita po siya. Yung ito pong ating learning material ng ating COVID-19. Nagsasalita po siya, may audio po siya. So nakikita po ninyo yung speaker na yung speaker logo na merong wave logo. Nakikita po ninyo sa taas. So make sure ito po yung option para po sa mga hindi marinig yung sinasabi ni module, itatap nyo lang po ito. Para naman po sa gusto lang magbasa, tatap nyo lang din po ito. Pwede nyo po, may option po kayo na tanggalin yung audio at buksan ang audio. Pero sa mga magiging tanong po sa summative assessment, hindi po sila lahat nakasulat dito. Yung iba po ay sinasabi lang po ng audio ng ating learning material. So, after po nun, magsa-summative assessment na kayo. Dito sa summative assessment, ang nakalagay kasi dito, attempt quiz. Kasi nakapag-quiz na ako dati. So, attempt quiz, itatap nyo lang po yung attempt quiz. Para po makapunta po kayo sa mga tanong. Sa mga nakapansin, iba po yung tanong kanina sa computer gamit yung question number 1. Iba din po yung question number 1 po dito sa gamit ko sa cellphone. Dahil nasa-shuffle po ang ating mga tanong sa summative assessment po ng ating eTESDA learning program. So sa mga natapos na po dito nakatapos na hanggang dito sa number 23, hahanapin po ninyo yung finish attempt. Itatap po ninyo yung finish attempt. Pagkatap po ninyo ng finish attempt, itatap po ninyo itong submit all and finish. After po ninyo maitap itong submit all and finish, submit all and finish. Kukuhanin na po ninyo ang inyo pong certificate of completion or inyo pong certificate ng COVID-19 preventive measures in the workplace. Itatap lang po ninyo itong get your certificate. Okay, ayan na po siya. Nasaan po ito? Nakasave na po ba ito? Hindi pa po. Saan po ba ito nakasave? Paano po ba ito makasave? Ito po yung may plus sa taas. Save to drive. So, kailangan nyo po ng Google Drive. Katulad ng sinabi ko kanina, nag-a-assume po ako ng inyo pong mga cellphone. Sa mga Android users, may mga Google Drive na po doon. Tatap nyo lang po yung save. So nakasave na po siya. Tapos itong certificate po na ito po ang inyo pong isa-send sa amin. Ngayon, halimbawa nandito na, paano po ba ito ma-send? Sa email address. Itatap po ninyo sa itaas. Yung tatlong bilog po sa itaas, yung tatlong tuldok, tatap po ninyo siya. Send file. Siyempre, tatanungin nung sender paano mo siya isa-send? Saan mo po ba siya isa-send? Gamit po ba ang Gmail? Or kung sa mga Yahoo Mail. Itatype na po ninyo dito yung diversified corporation at gmail.com yung binigay ko pong email address. Okay. Ito na po yung email address. Naka-flash na po siya sa screen. Sa mga hindi po nakapag-copy paste po kanina, pwede po ninyong makopya na siya.
Okay, kopyahin niyo po siya. Bibigyan ko po kayo ng at least 20 seconds or mga kahit 30 seconds para po makopya po ninyo siya at mai-jot down po sa inyo pong mga papel. Okay, habang kinokopya po ninyo, sagutin ko po muna itong tanong. Nagtanong dito kanina si Ruel. What time po matatapos ang orientation? Depende po kung anong oras po tayo matatapos. Si Angelo Ruiz Asangre. Sir, pwede po paulit kung okay lang nawala yung internet connection. Okay, Angelo Ruiz, recorded po ang ating training. Ang atin pong meeting ngayon. So, mamaya po kapag halimbawa po na nagkaroon na po tayo ng group chat, direct message mo lang po ako para po mabigyan po kita ng kopya at mabigyan po kita ng clip kung saan po yung hindi mo po na ano kanina na tawag dito na naabutan. Okay, tapos meron pong nagtanong, Sir, via email lang po ba yung code ng Google Classroom ibibigay or via text din ang pag-update ng TESDA kapag may class kagaya ngayon? Okay. Dahil po online tayo at binigyan nyo na po kami ng email address, so yung hindi po namin lahat hindi po kami restricted katulad po ng sa TESDA online program. Yung pagbibigay po ng confirmation is wala na po sa amin ng restriction noon, na kay TESDA na po. So after depende po, Mr. Melvin Orong, kung ang mga information na kailangan is via text or via online. So, pero yung mga code po, yung code ng inyong pong video conferencing, nasa attendance sheet nyo po siya. After po ninyong makapag-attendance sheet. Okay. May nagtanong, ask ko lang po, itong araw ba na ito is mas maaga po natatapos, kailan 5 or 5:30 pa rin po mag-out? As po itong araw po ba na ito, kung mas maaga po natapos, kailangan 5 or 5:30 pa rin po ba mag-out? Opo, kung halimbawa na natapos na po ang inyong video conferencing, 5:30 bago mag-6, 5:59, yon. Kailangan po ninyo mag-out kahit halimbawa man po na wala po kayong video conferencing ngayong araw, wala po kayong Zoom or Google Meet ngayong araw, kailangan po ninyo mag-log in at mag-log out sa ating daily attendance. Okay. Si Maylene Soralvo, sir, ano po ilalagay na subject sa email after makakuha ng certificate sa inyo? Ilalagay po na subject is okay na po siya kahit wag nyo na po siyang lagyan, or much better po kung lagyan ninyo ng practicing COVID-19 preventive measures in the workplace, or yung pangalan po ng certificate or yung COVID-19 certificate. Pwede na po yung ilagay sa subject. So, pwede na. Okay, so after po ninyong may nagtanong si Rose ulit. Sir, tanong ko lang po ba ngayon din po ba kailangan ma-send yung certificate sa inyo? Okay, sa tanong ni Angelo Ruiz, hanggang bukas po, kasi hindi ko po alam anong oras po matatapos ang ating video conferencing ngayong araw. So, hanggang bukas po, tatanggap po kami ng tawag dito ng pagsasend ng certificate ninyo. Okay. Okay, balik na tayo dito sa sending po ng inyong certificate. Itatap po ninyo ito sa taas, yung tabi ng may parang clip, yung paper clip, yung parang airplane paper, itatap po ninyo yon para po ma-send po ninyo. So, na-send nyo na po siya. Okay. Tapos na po kayo. Ngayon, kung halimbawang tapos na po kayo, bigyan nyo po kami ng tawag dito ng signal kung tapos na po kayo. I-click, i-type po ninyo sa comment, done. Tapos, i-save po ninyo dito. Sandali lang po Hello, okay na po.
May tanong pa po ba? Hello po. May tanong pa po ba? Wala na po. Wala na. Okay. Sir Dennis? Sir Dennis? Okay. Kaya sir. Okay. Sir, meron pa po ba kayo sasabihin? Bali, paki-open na po ng camera ng lahat po. Sir, may sasabihin pa po kayo? Wala na, okay na. Okay po. Pag ano na lang sa ano. Paki-open na po ng camera ng lahat. Patrick Ruiz Nura, Mary Chris. Si Roel Manggi po, si Kim Dakel, Laika, Annie Belison, Edrin Maravillas, Lopez, Melvin Orong, Laika Dakel. Paki-open po ng camera. Sir Joseph Santos, paki-open po ng camera. Edrelyn Maravillas, paki-open po ng camera. Tsaka si Annie Belison. Ruel Manggi at tsaka si Lopez po, paki-open po ng camera. Okay. Okay. So, screenshot, picture taking na po tayo ha. Okay. 1, 2, sa unang page po ito ha. 1, 2, 3. Sunod, okay. Meron pa, pangalawang page. Mabili lang po. Ito nga, kasi may full screen. Okay na po. Bali, lahat po ba is nakapag-attendance na po doon sa ating ano? Uy, nakapag-attendance na nga lahat. Okay, sige po. Antayin lang po ng email po natin mamaya. Mamaya-maya lang po. Para po makilig po ninyo yung join. Tapos makapasok po kayo sa ating Google Classroom. Okay. So, Sir, doon ba papasok sa email address namin? Opo, sa email address po ninyo, make sure po ninyo kung ang email address po ninyo at saka yung mga spelling ay tama. Na ibinigay po ninyo dun sa amin. Kasi kung halimbawa may mali pong spelling na nakalagay po doon ay tawag dito, magba-bounce back po sa amin at hindi po ninyo matatanggap ang i-email po namin na invitation po para sa inyo. Okay, Sir Dennis, okay na po ako. One more thing, kung halimbawang may tanong po kayo sa ating LMS at kung paano po gawin, i-direct message lang po ninyo ako. Yung mga tawag dito, yung mga technical problems po, pwede po ninyo ako mapagtanungan. Sa mga academic problems po, pwede po ninyo mapagtanungan ng ating trainer, si Sir Dennis Lapitan. Okay. Sir Dennis? Sir Dennis, okay na po ako.
talaga, ano to, ano to? Oh, bigla, ano? Okay na po, pwede na pong mag-leave. Pwede na po mag-leave. Pwede na po mag-leave. Bali, hintayin na lang po namin yung link sa Google po namin. Ganun na nga po, sir. Salamat, sir. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Thank you. Thank you po.